Good morning po mga ka-rewinder. Welcome back po sa ating video. Bago tayo mag-umpisa, shoutout ko muna ang lahat ng aking mga followers, viewers and friends. Kumusta po kayong lahat dyan? So ito po, kung nakikita nyo yan sa video ito, natapos ko na pong naipasok yung winding natin sa electric motor. So yan, nakikita nyo, naitap ko na po yung bawat terminal niyan ng winding natin. Yung sa running na winding, yung mga connection nya, naitap na natin. Sa starting, ganun din po, naitap na natin. Subali ito, binalitan ko na lang po itong mga magnetic wire yung dulo. So kiniskisan ko po yan para lalabas yung totoong bronze niya at masolda natin. Yan, kung nakikita nyo, sinusolda ko na po yung dulo ng terminal na yan, yung saan na naitap natin sa mga connection nya. Yan, bawat isa niyan kailangan po na masolda natin ng maayos, na dikit na dikit. Kailangan na hindi hilaw yung pagkasolda natin, kasi alam nyo naman, pag medyo hilaw yung pagkasolda natin, naglolos contact po yan, at doon na nawawala ng daloy ng kuryente. So kung nakikita nyo yan, talagang sinigurado ko yung pagkiskis nyan sa magnetic wire, para sa pagsolda natin siguradong dikit na dikit. Iniisa-isa ko po yan. So ito po yung mga connection nya para sa running at starting. Pagsolda ko nito, wala pa po yung terminal wire nito. So kung nakikita nyo yan, isa-isa po yan na sinigurado ko yan na maganda yung pagkasolda. So hindi ibig sabihin na sinolda mo lang, nakasolda ka na, tapos hindi sigurado yung dikit nya. Mali po yun. Kailangan sure nyo talaga na dikit yung pagkasolda, kasi kuryente po yung dumadaloy dyan. So yan, pag natapos na pong naisolda yan, tsaka nyo na lalagyan ng spaghetti tube para walang contact yung bawat dulo. At tsaka babandingan natin ito o tatalian. Yan lang po sa ating nagawang pagre-rewind. Sana makabigay tayo ng konting kaalaman sa mga nanonood sa ating trabaho dito sa araw-araw sa shop. Yan lang po, at maraming salamat.